Magandang good evening sa inyong lahat. Ngayon po ay June 18, kalahatian na ng buwan at tayo po ay nasa kalahati na ng linggo. It's a Wednesday at ngayon ay Simbang Baklaran. Kung tawagin natin Simbang Baklaran, Mother of Our Lady of Perpetual Help, at maraming mga celebrities ang mga nagtutungo dyan sa Baklaran kapag dis oras ng gabi. Kung gusto niyo makakita ng artista ng mga nagdarasal dyan, dis oras ng gabi, mga alas 12 sa Baklaran. Samahan niyo po kami. Ito si Brother June Banag, nag-aanyaya sa inyo sa programang Dr. Love Radio Show until 10 o'clock tonight. Kasama ho natin ang ating producer, si Jake Bacud at si Mike Santillan na tutulungan po tayong maitawid ang ating programa hanggang mamayang alas 10 na maging kapaki-pakinabang at makulay. Ngayon ay Miyerkules. Kumusta po ang mga plano niyo for the weekend? Maraming mga nagpaplano ng weekend. June. Uy, ano ba birthday ni Dr. Jose Rizal? June 19. Bukas na, no? Oh, bukas ang birthday ni Dr. Jose Rizal. At dahil bukas ay June 19, birthday din ng kaibigan ko si Mark Herrera. Yun. Happy birthday kay Mark Herrera. Bukas ang birthday niya. Yun. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Talaga naman. Sabihin mo yan kay Roy Bulisay na kapatid ni Myra Bulisay Lee na Kain ng kain, birthday ha? Masarap ngayon. ang ulam natin. Happy birthday kay Roy Bulisay. Ayan. Happy birthday! Hindi, nandito si Mark. Nandito siya. Ano yan? Lechon o minudo? Parang Roy Bulisay, happy birthday to you. Binabati ka rin ang kaibigan natin na si Alfred Saban. At sa July 4th ay birthday naman. Sino ba matanda? Si Roy Bulisay o si Myra Bulisay Lee? Palagay ko si Roy ang mas matanda. Si Myra Bulisay will be celebrating a birthday on the 4th of July. Happy birthday! Independent Day ng Amerika. At naging Independence Day ko rin yan, personal sa buhay ko. Yan yung araw ng pag-take off ko from Los Angeles Tom Bradley International Airport pauwi sa Pilipinas, pagbalik ko sa aking pamilya. Yun. Pagkatapos ng 10 taong pagtatampisaw sa putik ng pagkakasala. Diyan ko napanood sa Philippine Airlines ang pelikulang Evita Peron. Nakakatuwa, no? Ang sarap balikan. And that was in 1997. Can you imagine? 1997. Ilang taon na yun? Mag-iilang taon na? Sa 27. Sa 2027, mag-iilang taon na yun? Mahina ako sa mathematics eh. Well, anyway, I came back in 1997, the 4th of July. Kaya makulay ang aking buhay kasaysayan. Liham kasaysayan ko yan. 39 minutes after 8, tayo po ay napapakinggan 28 years na sa 2027. Grabe, ang bilis palang panahon nun. Ngayon, ang 28 years ngayon, 28 taon na pala akong dumiretso ng buhay. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM sa Davao ho, kung saan nandyan. At batiin natin ang mag-ina ni Mami Lorlene at saka si Amadeo Giorgio Gonzalez sa Metro Davao. Nakatutok ko sila sa 106.7 True FM. Sa Cebu at Negros, 101.9, Cagayan de Oro, 101.5, sa Dream Radio sa Ormoc sa 99.9 True FM, at syempre, ang Tacloban ay nakatutok po sa 107.9 Caboses Radio, Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television at simula po sa Friday, June 20. Simula sa 20 ng Hunyo, mapapanood na po ang True TV sa satellite. Channel 19 pa rin po yan sa satellite.
True TV, mapapanood po ninyo Channel 19 din, walang pinagbago, kagaya po sa Signal. At mas pinalawak po ang pagbabalita, mas malawak na abot na nationwide po yan. Siyempre, huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook. Hanapin lamang po ninyo ang @True Network PH. @True Network PH. 42 minutes after 8 sa unang bahagi ng ating programa. Pagbabalik, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, June 18. Narito si Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 18 ng buwan ng Hunyo. Kaarawan ni Roy Bulisay. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo. Talata 1 hanggang 6 at talata 16 hanggang 18. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Huwag mong ilihim, huwag mong gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos. At ang iyong Ama na nakakakita sa kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. At saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat, 847. Maraming tinamaan doon, ha? Kung ikaw ay magbibigay ng limos, aba ay wag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang kamay mo. Kung magbibigay ka ng tulong sa kapwa mo, wag ka nang magpa-picture. Meron ako mga kilalang ganyan na pagka tumutulong, kinakailangan ma-videohan. Diba? Bahala kayo sa buhay niyo. Matanda na kayo, alam niyo nang ginagawa niyo. Alas 8:48 ng gabi, ang tumpak na oras, narito po ang bahagi ng ating programa na kung saan may mapupulot po na naman tayong aral sa buhay at kung saan paminsan-minsan ay kumukulo ang dugo natin at nakaiinis na makita at madinig ang mga lohika ng mga taong involved dito sa ating papanoorin. Ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love.
Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Hindi ho pahuhuli ang mga batikang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. At kung nais po ninyong magkomento, mag-comment, magpadala ng mensahe, magpadala ng komentaryo ninyo sa ating programa, may kinalaman po sa inyong mapapanood, ipadala lamang po ninyo sa ating live stream or sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito po at panoorin natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Nanay Nananakit. Narito. Oh, ano ba yon? Parang pagbata na ang pinag-uusapan, ano? Yung mga bata na halos walang boses at walang kakayanan na lumaban o magdahilan, lalo na sa magulang. O kilalanin natin ang galit sa mapanakit na nanay. Siya yung nagrereklamo, ha? Si Nanay Marilyn, humarap ka na! Marlene, ano ang problema mo? Ako po bilang isang kapitbahay, pinsan ko pa po yung asawa niya. Lagi niya pong sinasaktan yung anak niya. Araw-araw, lalo na po yung 14 years old niyang anak na si John Mark. Lagi niya pong pinapalo. Kung ano pong mahawakan niya, pat-pat man po yan, o kaya walis ting-ting, pinapalo niya po yan. Bilang pamangkin po niya, nasasaktan po ako kasi ako, may 5 po kong anak. Hindi ko po sila pinapalo eh. So yung pagpalo, may kasama pa sigurong paninigaw, pagmumura? Siyempre po, simula po sa kalsada, lagi niya pong sisigawan, papauwiin. O, nakikita mo talaga o naririnig mo lang? Hindi nakikita ko kasi magkatabing bahay lang po kami. Araw-araw po ako nasa bahay So po. ang nakita mo na, Oo. yung pinapalo ng patpat, Opo. ng walis ting-ting, sandok. Gumamit na ba ng sandok? Hindi po, Di pa tabo. naman. Tabo? Opo. O. Ano ang tinatama ang bahagi ng katawan? Yan siya sa kamay, sa paa, sa puwet. Kung saan po pag tumama po yun. O hindi ubos pa sa naman inuumpog ang ulo sa pader? Wala pa Hindi naman po. ganyan? Hindi naman po niya ginagawa yun. Anong naririnig mo sinasabi ng mga anak? Sa'yo daw nagsusumbong ang mga anak. Opo. Pinapalo daw sila ng nanay nila at saka kinukurot po. Kasi nakita ko, bakit may kurot ka kako sa pisngi? Sabi ko. So may mga marka? Opo. Oo. Sabi niya, kinurot po ako ni mama. Sabi ng ganun. Pero yung ganyang edad, di ba, Ryle? Yung mga 12, 13, 14, parang, di ba, dyan nabubuo yung pag-iisip mo eh, no? Pumapasok sa isip ng bata kapag sila'y pinapalo at hindi nila maintindihan bakit kailangan silang saktan. Anong tingin mo, Donita, di ba? Meron talaga ganon, Ate Corino, kasi naranasan ko rin yan na masaktan noon ng bata. Actually, hindi na ako high school na ako, pero nasasaktan pa ako, sampal, lahat, Oo. palo. Yes. Yun yung feeling ko na may mga magulang na meron silang sama ng loob, kinikimkim, na ilalabas sa anak. Oo, parang gano'n, Ganon, ano? ganon po. Sa'yo palang nagsusumbong yung mga bata, hindi pa kayo nagbabarangay? Hindi po, kasi naawa rin po ako sa sa nanay niya eh. Tsaka pamangkin ko po yung mga bata, tsaka pinsan ko yung tatay. Ano naman ang ginagawa ng asawa? Pinagsasabihan pag nauwi. Nagsasabihan siya. So hindi naman nakikisaw-saw yung tatay sa pananakit? Hindi po. Ayun. Pinagsasabihan lang niya yung asawa niya. Huwag mong ganunin. O eto naman, ang inirereklamo. Janet, humarap ka na. Di totoo yan! Makalambera ka! Oo, inaamit ko! Inaamit ko! Nananakit ako! Ano ang sinasabi mo? Ano ang problema mo, Janet? Opo! Inaamit ko! Nananakit ako! Bakit nakikita mo wala kang pakialam? Anak ko yun eh! Ganun pala. O bakit? Bakit mo ginagawa? Kasi po kumukuha po kasi po ng pera po sa wallet ko po. 100 na lang po yung pambili po ng pagkain. Kaya ka po pinalo po yung anak ko. Nagugutom. Bawal nga naman din talaga ang pagnanakaw, ano? Masama din naman din talaga yon. Para sa pagkain na lang. Pero ano ba ang style mo ng pananakit o pagdidisiplina?
Anong style mo? Anong ginagamit mo? Kamay mo lang? Kahoy po. Kahoy. Anong klaseng kahoy naman yung napupulot mo? Oh. Bakit ka naiiyak? Naaawa ka rin siguro sa anak mo, no? Inaway ko po. Ha? Saan mo naman nakukuha yung armas mo? Ayoko po kasi maralas po sa akin po ng anak ko po. Araw-araw ba nangyayari yan sa bahay niyo? Hindi naman po yung araw-araw po yun eh. Pagka nagtatrabaho po ako, umuwi po ako, nang tangali, tinatanong ko po sana, kumain ka na, sasabihin na po ng anak ko, hindi pa daw. Nagsusumbong po kasi yung babae ko po na babae po. Oh. Sabi niya po daw, wag daw siya magsusumbong daw po sa akin kasi papaluin daw niya yung kapatid niya. Oo. So nag-aaway din sila? Nag-aaway po sila po. Sabihin na natin, nahihirapan ka ring disiplinahin. Nahirapan na po ako sa buhay ko po. Well, mahirap talaga ang buhay, Nay. Yung asawa mo, anong ginagawa? Ano po, nag-contraction po. Di po Construction. nawawalan po. Ako po, nagtatrabaho po, nagpaalam po lang ako sa amo ko po. Sabi niya, pumasok. Sige, ay ko, ma'am, salamat po sa niyo po, pinayagan niyo po ako. Ano lang naman po ako, saglit lang naman po ako, hindi po ako magtatago. So namamasukan ka? Opo, Namamasukan ka, ikaw ang labandera nila? Opo, Ayun. nag-aalaga po ng bata po, 2 taon, tsaka 2 high school po. O mabutit hindi mo pinapalo yung alaga Hindi ng po. amo mo? Ha? Hindi ko po yung gagawin po sa ilang tao po, pero sa ano ko, namin ko namamalo po ako. Ay, ganun. So, para sa'yo naman, sa palagay mo, tama yung kanyang pagdadahilan? Hindi po. Bakit? Kasi ako, marami rin po akong mga anak na kukulit din po. Bago po ako mamamalo, tinatanong ko muna kung ano ang dahilan nyo, kung bakit kayo nagpapasaway. Nilisiplina ko po sila ng mabuti. Kasi ayaw ko magkaroon sila ng sakit sa kalooban at saka sa mental health ba. Yun po ang Kasi nasa kapag isip bata ko. nga naman, Opo. hindi pa nila maintindihan bakit sila nakakatanggap ng ganong klaseng sakit sa katawan, Nay. Opo. Hindi pa nila maintindihan. Si Nanay, 40 years old pa lang si Nanay, 40 years old pa lang siya. Siyam ang anak niya. Siyam. Yung 5, dahil hindi na niya kinaya, yung 4 ba o yung 5? Limo po. Yung 5, sa nanay niya, no? 4 po. 4 ang nandun sa, binigay muna niya sa nanay niya dahil hindi na nila kaya. Gaano ba kabigat yung kamay mo at naghumihiyaw daw yung mga anak mo sa sakit? Ano po, yung sa sobra niya po na po ng galit po, pinalop ko po yung kamay po na ng kahoy po. Okay, oh. Parang kung kamay lang naman ang pinalo mo, bakit gano'n? Anong masabi mo, Marlene? Kasi siyempre kahoy po yun, masakit talaga po yun. Kahoy. Opo. Opo, ma'am. Namin ko po, kahoy po yung ma'am. Kahoy, Hindi okay. ko po ma'am sila sadya po kasi po albay. Makulit po kasi mami. Okay. Siguro dapat... Hindi ko po mami sadya po ma'am. Hindi ko po ilamin ko po nilalang ng So kumbaga ayaw mo naman sanang saktan ng anak mo. Ayoko po ba? Ayoko pa malakan kasi may bumabulong po sa tego ko. Paluin po. Sabi na po sa kabila. Wag. Ikaw ba ay nakatikim ka rin ba dati sa mga magulang Nakatikim mo? lang po ako sa papa ko po. Dahil binubugbog po ako. Binubugbog ka ng tatay mo. Opo, nananakan po yun eh. Anong klaseng bugbog ang ginagawa sa'yo ng papa mo? Yung ano po, yung batuta po, pinapalo po sa likod ko. Batuta? Tapos sinuundog po yung ulo ko sa pader. Tapos na yung utak ko po, mami. Ganun ba? Bakit mainitin din yung ulo ng... Mainitin po, minsan maya-maya konti, may sumisigaw ako, sigaw. Nagalit po. Alam po ni Ate Marila, sigaw na. Kahit wala akong kaaway, kahit hindi ko sigaw na sigaw ako. Ano ba si Janet, sigaw na sigaw. Kala naman niya, inamin ko, mami, namamano po ako. Okay. Sabi sa akin ng mga anak, mamahal kita. Sabi sa'yo, mahal kita. Sabi ng mga anak mo, kahit binubugbog mo na. Sabi kahit binubog mo ko, mahal ko pa rin ko kayo. O biro mo yun? Sabi ko na, sorry na ginagawa ko sa inyo. Kasi ayoko na maranasan ko yung buhay ko sa iyo. Ayoko ibigay sa inyo. Huwag kayo maranasan ang buhay ko sa akin. Masakit na. At iniwanan ako ng mama, ng lola mo. Tanggap ko. Ayoko
Sinasaktan ka rin dati? Sinasaktan din po ako ng mama ko nung maliit pa ako. Pasa nga po ako dito ng mga latay ng walis, kung mayroon pa siyang pamalo, yung po ng papa ko, yung belt po niya, yung sinturon. Yun po, latay-latay po ako, kaya sinabi ko sa sarili ko, pag ako po nagkapamilya, hindi ko po gagawin sa mga anak ko. Kampihan naman tayo ha, kampihan naman. Siya rin ay naggitngit sa galit kapag may nakikita siyang mapanakit. Yan. O eto na ang kakampi ni Marlene. Ruby, humarap ka na! Okay, Ruby, ano ba ang problema? Nananakit po yan ng anak niya eh. Pati po sa gitna ng kalsada. Tatawagin lang niya po yung bata, tapos lagi po siyang may dalang mga kahoy. Kaya minsan po chinelas niya, tatanggalin niya. Tapos nahilahin po yung damit ng bata para lang po makauwi. Kumarin naman kita eh. Kaya ngayon nga eh, ano masama, kumarin mo ako. Wala kang pakialam. Kumarin mo ako. Anak mo nga yun. O buhay mo, anak mo. Dapat hindi mo ginagano sa gitna ng kalsada. Sa gitna ng kalsada. Bakit ikaw ba nagpapakain? Ikaw ba nagpapakain? Hindi ka tuwan yun. Pero, Janet, question lang ito ha. Kanina, parang nakikita mo na yung ano yung tama, ano yung mali, ano? Tingin ko naiinis ka lang kasi nangingialam sila. Opo. Pero may natututunan ka naman dito sa pinag-uusapan natin, ano? Opo. Oo. Ang sinasabi ni Ruby, concerned lang sila talaga sa mga anak mo. Palagay ko, kaya sila nangingialam. Tama ba, Marlene? Opo. Kasi bakit mo naman kailangan ng sakit ng ulo na lalabas ka pa dito sa TV para magsumbong lang? Opo. Palagay ko, tingin ko lang kung tama ha, kung maadre mo siya, ito naman, pinsan. Pinsan po yung asawa. Syempre, parang pamangkin na rin yung anak mo. Concerned lang sila kasi. Opo. Hindi nga tama yun. Yung ang mga bata nasasaktan. Ang kanyang kakampi ay yung sariling ama ng mga bata. Ang ama ng 9 na anak. Eto, tawagin na natin. Jerry, humarap ka na! Eto si Jerry. Masigasig. Sabi ko, papatali. Tigil na. Oh, ayan na. Oh. O, yakapin mo para tumigil na ng pag-iyak. Tigil na, tigil na. Kahit ganyan ka, malamal pa rin kita. O, ayan si nanay. Oh. Salubay kang asawa. Napakarami talaga nating problema sa buhay. Mabuti na lang si nanay nakakapagpa-highlights pa ng kanyang buhok. Maganda ang gupit, maganda ang highlights. Ano ang ibig sabihin noon? Meron kang kakayahan bumalanse ng mga bagay-bagay. Di ba? Hindi lahat puro trabaho. Bet, oras ka rin para sa sarili mo. Pero, ayan, Jerry, o paano naman ang depensahan dito? Bakit hindi mo naman nakokontrol din yung asawa mo? Busy po ako sa trabaho lagi. Parati kang merong trabaho. Lagi kami sa trabaho. Kaya Pag nagsumbong na yung mga anak mo sa'yo, anong sinasabi mo? Wala ho. Ganun lang? Wala? Tamad mo naman. Ano ba? Bakit? Bakit? Kasi tapos na. Anong sinasabi mo sa mga anak mo? Mahal mo din sila, di ba? Oh. Opo, mahal ko rin sila. Mahal mo rin. Oh. Tingin mo ba, Jerry, walang masama sa ginagawa niya? Meron din po, konti. Parang gusto kitang painumin ng kape. O kaya vitamins. So may ebidensya tayo, Ryle. Could you please? Ayan. Ito ang... Ayan. Barangay Protection Order. Ito na yun, Attorney Lorna, yung sinasabi mo, na ninereklamo si Janet dahil sa pananakit sa kanyang anak. Ayun. Children, Angelica at John Mark. Ilan taon na si Angelica? 12 po. 12? John Mark? Ano po, 15 na po yun. 15. Okay, pero ano pa lang sila noon? Mga 11. Kasi 2021 ito eh. Oo. At itong si Angelica, ano pa lang noon? 8. Mga 8 anyos. Bata pa. No. Batang-bata pa. Anong nangyari dito? Natatandaan nyo pa?
Anong klaseng pananakit ang nangyari? Sino bang nagpa-blatter? Yung kapitbahay po namin yan. Na isa. Iba pang kapitbahay ito. Ano po yan, bali? Yung hipag po niya. Hipag niya. Oy, kwento nyo nga, anong nangyari? Bakit nauwi sa blatter? Nakita ng hipag na ganyan ang ginagawa niya. Hindi niya na natiis kasi nakita may mga pasa na po. Tapos may mga kurot sa mukha. Sobra-sobra na kaya pinablatter niya sa barangay para mahinto na po yung pamamalo. So, aminado ka naman na nang bugbog ka? Inamin ko po, ma'am. Nagbinubog ko po. Pero Sakit. sakit po, ma'am. Kasi kapag meron na talagang physical na ebidensya, marka sa katawan, talagang ano na yun? Basihan na yun para mapakulong ka na eh. Tama. So, eto na. Ang harapang tagapayo, Dr. Love. Eto na. Salamat, Ate Kuring. Magandang hapon sa inyo. Question. Dapat bang disiplinahin ang mga bata? Yan ang tanong. Dapat bang disiplinahin ang mga bata? Sa Biblia, sa aklat ng mga kawikaan, sa Proverbs, hanapin niyo sa chapter 13, verse 24, sinasabi ng aklat na he who spares the rod hates the son, but he who loves him disciplines him promptly. Okay. So, kailangan may disiplina. Hindi nangangahulugan na binanggit dito yung rod, meron tayong pamalo. No? Ang problema, yung mga magulang natin na dumaan sa ganyang uri ng disiplina na wala sa lugar, ipinapasa yan, sabi nga ni Ate Kuring kanina, it becomes a culture. Kay Janet, hindi niya gusto na gawin, pero meron siyang issue sa anger management. Meron siyang problema doon. Kasi nakikita ko umiiyak siya eh. Nasasaktan siya. Pag nalalaman niyang nasaktan yung anak niya, hindi niya makontrol yung sarili niya. So, kailangan niya ang psychologist. Ang pinakamagandang paraan ng pagdisiplina sa mga anak natin ngayon, yung cellphone. Pag grounded sila for 1 week without cellphone, parang pinatay mo na ang bata. Alisin mo ang cellphone ng one week or 2 weeks, alam nila kung gaano katinding parusa yan. So mahalaga sa atin, alam ng bata ang dahilan ng pagdisiplina natin sa kanila. No? Mahalin natin ang ating mga anak. Nanay, kayong mag-asawa, kailangan yung magkonsulta kay doktor. No? Kay Dr. Camille, para matulungan kayo sa inyong anger management. Ate Kuring, salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat po. Alas 9:17 ng gabi ang tumpak na oras. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng ating mga doctor lovers sa napanood nating very emotional na episode ng itinampok na kasaysayan sa face-to-face harapan. Medyo may katagalan na yun. Pero isa sa mga naunang episodes yan nung araw, ano? Pero hanggang pinapanood ko, alam mo, lumilitaw yung pagiging parent, pagiging magulang, no? Na naranasan ko yung napalo ko yung aking panganay na anak nung bata pa siya, no? Akong umiyak eh. John Denor, Lakandula, sabi niya, ramdam ko na punong-puno ng bigat ang dibdib ng nanay. Siguro sa mga anak niya na babaling, mabilis siyang magalit at mamalo. Sana nga, sana sa mga anak niya, ang gawin niyang lakas, huwag pagbuntunan ng bigat ng dibdib. Masarap na iparamdam niya sa anak niya ang pagmamahal. Pero, can you imagine kung ikaw may anak na siyam? Alam niyo, hindi biro yan, ha? Hindi biro yan. Siyam na anak, pagkatapos ang asawa mo, contraction worker. You know? Nagko-contraction. Naghahalo ng semento sa construction. E di, parang pinag-aabot mo lang yung sinusweldo ng asawa. Kadalasan kulang pa. Siyam kasi ang anak. Bakit naman kasi pinaabot ng siyam? Baka walang kuryente sa bahay. No?
kung walang kuryente sa bahay, yun ang libangan nila. Napakasarap na libangan yan. Meron pa ba na mga comments? Okay. Andrew Villanueva. Hindi ko mabasa. Yun. Sabi ni Andrew, share ko lang, Dr. Love, dati akong pinapalo ng nanay ko. Ang sakit talaga kasi ang gamit, sinturon, hanger, patpat. Pero kasi, malikot din talaga ako nung bata ako. To be honest, nagagalit ako sa nanay ko noon kasi grabe siyang mamalo. Pero na-realize ko, nakatulong siya kung paano ko lumaki at paano siya lumaki at naging na-develop yung kanyang pagkatao. Na-realize niya na nakatulong siya paano ko lumaki at napaayos ang buhay ko. Actually, kung ang edad nyo ay kagaya ng edad namin, ang mga magulang po namin lumaki, nagkaedad ng disiplinang Espanyol. Sorry sa mga kapatid nating Espanyol. Pero ganyan po ang paraan. Capital punishment ang itinuro ng mga Espanyol sa mga ninuno namin, sa mga lola at lolo namin na minana ng aming mga nanay at tatay. Ang tatay ko ho, napaka-higpit, very disciplinarian nung nabubuhay pa siya. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ang style ng tatay ko, bihira yan, pero ito sasabihin ko sa inyo, may iniwan sa akin ng mga alaala ang tatay ko. Pag kinurot ka ng tatay ko dito sa may nipples mo, talagang bumabaon yung kuko niya dun sa laman mo. Magkakaroon ka ng scar. Meron ako dito. Oo. Ang tatay ko may iniwan sa akin. Naikukwento ko sa inyo kung paano ko tinuruan yan humawak ng martilyo. Kasi tinuturuan ako ng carpentry, mali ang hawak ko sa martilyo. Sa galit ng matanda sa akin, ipinukpok ang martilyo sa ulo ko. Pumutok yung ulo ko dito, kaya may scar ako dito. Ang tatay ko, tandang-tanda ko to. Kapag alas 6 ng gabi at wala pa ako sa bahay dahil na nalibang kami ng paglalaro ng Jolens nung araw, ng mga kalaro ko, ng mga kapitbahay namin, at 6 o'clock in the evening, everyone should be at home. Bakit? Nagdarasal kami ng orasyon, ng Angelus. Nagdarasal kami ng rosaryo. Pag wala ka, aabutan mo ang tatay ko nandun sa may pintuan. Umuwi ako ng gabi, 6:05. Late na. Diba? Hindi pwede maghintay ang Angelus. Yung kanang kamay ng tatay ko nakatago sa likod niyang ganyan. Dumaan ako, nagmano ako sa kaliwang kamay, nagmano. Paglampas ko, nadinig ko lang, shuk! Gumanon. Naka-shorts pantak mo. Nako, mamaya nakita ko, umiihi na ako dun sa aking pantalon kasi napalo ako ng tatay ko ng Yantok Mindoro. Napakasakit noon, Diyos ko. Mararamdaman mo na lang umiihi ka sa pantalon mo. Yan ang tatay ko. Pero kung hindi kami dinisiplina ng tatay kong ganyan, baka ho walang Dr. Love. Diba? Kasi makikita rin natin ang bunga. Diba? Ayun, okay. Sino pa? Si Maria Carmina, nabasa na ba? Aida Virey Sampang. Baka naman po may bisyo yung sinanay kasi kung matino yan, hindi niya sasaktan ng walang dahilan ng mga anak niya. Actually, may dahilan. Hindi lang niya makontrol yung kanyang anger. Hindi lang niya makontrol yung anger niya. At nakikita, tingin ko nga may mental health problem yung mag-asawa eh. Tingin ko lang, no? Kailangan talaga yung anger management. Si Lynn saan nga ito? Sa Brussels, Belgium. Sabi ni Lynn, grabing nanay yan. Dramang-drama si Madam. Kung hindi marunong mag-alaga ng anak, huwag mag-anak. Kawawa mga bata. May kakapalan ng mukha si Ateng porque anak niya. Hay, kaloka. Yan. Nangyari po yan sa akin, sabi ni John Donor Lacandula, nangyari po yan sa akin, napalo ako ng mama ko. Ang sabi niya, dahil malaki ka na, grade 5 ako noon, hindi na kaya ng ting-ting. Kaya kahoy na ang ipapalo ko sa'yo. And then,
Pinadapa ako at pinalo ng pinalo. Madaming palo. Pero doon ako nagsimula na naging maayos at masunurin. Sinabi sa akin ng mama ko na kaya kita pinapalo kasi mahal kita, ayaw kong mapariwara ka. Pinalo kita kasi mali ang ginawa mo. Hindi ko makakalimutan yung gayong bagay. Oh, may style pa ang tatay ko sa amin. Sinturon. Pero hindi naman gumagamit ng buckle na sinturon ng tatay ko. Yung sinturon na leather, pinadadapa kami sa bangko. Nakadapa ka sa bangko. Oo. Pagkatapos, talagang tatamaan ka ng sinturon. Capital punishment yun. Pero, ang mahalaga doon, sinasabi sa'yo pagkatapos kang disiplinahin ang dahilan kung bakit ka pinalo. Kasi nga, di ba, di natin alam eh. Pero kung alam mo na, doon ka matututo. Okay. Alas 9:25 ng gabi, si Garcia Vincent ng Gloucestershire, United Kingdom, I'm sorry. Ako din po, naranasan ko po ang palo din po, military discipline nga po. Hindi ka naman po papaluin pag walang nagawang mali, pero nadisiplina po kami, wala pong sama ng loob. Yan. Kailangan kasi malaman natin, okay? Magandang gabi kay Alani Hungko, kay Francis Anthony Gador. Pakibati po ang Antipolo Cathedral ng happy 399th anniversary ng Birhen ng Antipolo. Next year po ay 400 years na po ang Birhen ng Antipolo. Listening from Antipolo City, Viva la Virgen. Alam ba ninyo na ang ina ni Dr. Jose Rizal ay deboto ng Birhen ng Antipolo? Iyon. So, nung ipanganak si Jose Rizal, yung nanay niya ipinangako na si Jose Rizal ay dadalhin sa Antipolo bilang pasalamat sa mahal na Birhen. Hindi niya nagawa. Ang inutusan niya yung kanyang asawa, yung tatay ni Jose Rizal. Kaya nagpunta si Jose Rizal dyan sa Antipolo kasama yung tatay niya. Alam niyo ba yon? Siguro nilakad lang yun from from Calamba, Laguna. Layo nun, ano? Anyway, magandang gabi kay Lanza Billion, buwabati ng happy midweek sa lahat. Watching from Sampaloc, Manila. Si Angelita Banatao ay buwabati ng magandang gabi. Check ng attendance, si Julieta Sugitan. Shout out kay Concepcion Lao, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Angelita Agulo ng Plaridel, Bulacan, John Premne Luzaya ng Pasig City sa Iloilo. May ara palang Pasig. Meron? Oo. Pasig City sa Iloilo, te. Ang botse mo. Evelyn Fortunato ng Real Quezon. Kimberly Sabili. Sherry Pitcher ng Seattle, Washington. Lilian Paneligan Buen ng Parañaque City. Shout out tayo kay Engineer Mercy Santos. Happy listening po. Shout out to Miss Zenny Raimundo and Digna Pastor and Dondi Cruz. Naku, mga pilgrims natin to. Maraming salamat sa inyo. Andrea Edamoto Kumbawa. Andrea Edamoto ng Tokyo, Japan. Magandang gabi. Pabati po ako na kumakain ng ulam ko po at atsara at sardines. Sardinas. Kain ha? Masarap ang ulam natin. Masarap ba yun? Sardinas at saka atsara? Hindi ko pa natatry yun. Atsara at saka sardinas. Ayan, buhat kay Jobert de Serra Tripoli ng Baybay City, Leyte. Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Buhat sa Hong Kong, si Carmelita Lina Neira. Antonio Mondido. Magandang gabi po sa inyo, Mang Tony. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan. Garcia Vincent ng Gloucestershire, Great Britain. Lori Feria Flores ng Pasay City. Magandang gabi. Babalik po ang programang Dr. Love. Oras natin, alas 9:28 ng gabi. Alas 9:40 ang tumpak na oras. Ating tunghayan ngayon ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Nikki ng Pamplona, Negros Oriental. Dear Dr. Love, magandang gabi po and greetings from the municipality of Pamplona, province of Negros Oriental. Call me Nikki. I'm 32 years old, single, and
started to mingle, but with a doubt. Nagsimula po ang kwento ko lang nakilala ko si Ronald 6 years ago. Isa po siyang sundalo mula sa Bacolod City, na nadestino sa lugar namin at nagkakilala kami nang magkaroon ng festival dito sa bahay namin at kasama siya sa na-assign na marshal. Dito na po nagsimula ang lahat sa aming dalawa, and to make the story short, nagkagustuhan kami, Dr. Love. Niligawan niya ako for 8 months hanggang sa sinagot ko siya, lalo na't botong-boto sa kanyang pamilya ko at nakilala ko rin ang mabait niyang pamilya. Taong 2022 na nagpasya na kaming magpakasal at sinimulan na naming ihanda ang lahat-lahat mula sa isusuot naming dalawa para sa mga abay, sa pamilya. Inihanda na rin namin ang simbahan at maging venue ng reception, pati na rin ang listahan ng mga principal sponsors at ang mga ibibigay na souvenirs. Looking forward ako sa kasal kong ito, Dr. Love, lalo na't siya ang una kong boyfriend at siya na rin mismo ang lalaking makakasama ko habang buhay. Pero dumating ang isang malaking problema. Isa sa mga kasama niyang sundalo na kaibigan ko ang nagsabi sa akin na karelasyon ng aking fiancé ang best friend niyang babaeng sundalo. Nang tanungin ko si Ronald tungkol dito, pinagtawanan lang po niya ako at itinanggi ito. Naniwala naman po ako, pero meron pa ring pagdududa. Dahil concerned ang kaibigan kong sundalo, minanmanan nila ang fiancé ko at ang sinasabing best friend niyang karelasyon. Kinunan sila ng larawan habang nagde-date ng very sweet. At dito ko na po nakumpirma ang lahat. Nang kinumpronta ko si Ronald, kaugnay nito, umami na po siya at sinabing buntis na rin ang babaeng palihim niyang karelasyon. Gumuho po ang mundo ko, Dr. Love. It took me a long while bago matanggap ang lahat. Hindi lamang dahil niloko ko, kundi dahil sa kahihiyang dulot ng kasalang hindi mangyayari. This happened in 2022 and I must say that I have moved on na rin sa ngayon. May nanliligaw po sa akin at isa rin po siyang sundalo katulad ni Ronald. Bumalik na naman po kahit paano ang masasamang alaala. Ganun pa man, may pagtingin po ko sa manliligaw kong ito na sundalo. Pero naroon pa rin ang takot kung baka muli akong maloko at sa isa na namang sundalo. Ano po ba ang dapat kong gawin at paano ko haharapin ang agam-agam kong ito, Dr. Love? Sumasa inyo, Nikki ng Pamplona, Negros Oriental. 9:48 is our time. Balikan po natin ang liham kasaysayan na padala sa atin ni Nikki ng Pamplona, Negros Oriental. Maraming salamat, Nikki, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Bakit nga naging kasabihan na ang mga sundalo, lahat ng lugar na madistino sila, meron silang karelasyon. Sa mga Navy, ganun daw, in every port, meron silang karelasyon. Maybe, dahil nga, nalulungkot din, dahil nga panay barako, panay lalaki yung kasama nila. You know, na-expose sila sa mga magandang babaeng katulad mo. Pero, sundalo o hindi sundalo, natutukso ang bawat isa, lalo na ang mga lalaki. At ito'y problema ng commitment. Hindi lamang sa mga sundalo, kahit sa mga regular na mga nakikita nating tao, dumarating din yan. Minsan nga may asawa pa. So ano talaga ang problema? Para sa Nikki, huwag mong pigilan ang sarili mo kung ikaw ay nai-inlove muli sa isang sundalo. Walang masama. Binata siya, dalaga ka, that's all right.
Sa isang pakikipagrelasyon, palaging parang sugal yan. Para tayong sumusugal, no? Ang mahalaga rito ay makilala natin at bigyan mo ng sapat na panahon na makilala mo ang iyong karelasyon bago magplano ng kasal. Ang sa akin lang, huwag apurahin ang pakikipagrelasyon. Kilalanin ang iyong karelasyon. It will take quite some time, pero mas mabuti na yung kilala mo siya at nakasisiguro ka na ikaw lang ang babaeng mamahalin niya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Narito ang panalangin para kay Santo Padre Pio para doon sa mga may karamdaman na umaasa sa intercession ng dakilang santo na ito. Samahan niyo kami sa panalangin sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan.
na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen.